So, handa na po ba tayo for the Word of God today? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you for the privilege to share the Word. Maraming salamat po. Lord, Holy Spirit, give us the wisdom, give us the knowledge of God. And Lord, give us a servant heart, a teachable heart. Lord, yung mga rebuke, yung mga blessing na maratanggap namin ngayong araw na ito, we will receive that, Panginoon. Holy Spirit, be with us, change our lives. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Meron po akong tanong. Sino dito ang naniniwala that God is love? Amen. Amen. At sino dito naman ang mga in love? Amen. Ay, walang mga in love? Sino dito ang may mga asawa? Yes, nakataas kamay ko. Sino dito? Gusto talaga, no? Sino dito ang mga may jowa o girlfriend? Or nakataas ulit ang kaliwang kamay ko. At sino dito ang mga youth? Single? Alright. Youth, mga single, ayan. So we believe that God is the God of love. Amen. And we love the feeling of love. Siyempre, sino ba naman yung ayaw ng feeling ng in love, no? Yung kapag in love ka, ano yung mga signs ng in love yung isang tao? Lagi nakasmile. Masaya. Ano ba? May tigyawat? Tama, sabi nila pag may tigyawat ka, kung ilan yung tigyawat mo, yun yung crush mo. Pero ang totoo, puyat ka lang. Okay? So, we love the feeling of love, being in love, and being loved. Asarap kaya sa feeling ng may gusto ka, tas gusto ka din. Tapos, pero paano kung yung gusto mo, hindi ka gusto? And that is one of the greatest. Malakas po ba boses ko? Parang nalalakasan ako. Okay lang. Oo, gina-gilag ako. So, wala kasi akong tulog pa. Yan. So, that is one of the greatest gifts na binigay sa atin ni Lord, and that is love. Ito po yung isa sa mga pinaka-greatest na binigay sa atin ng Panginoon, and that is love. Sabi nga nila, meron tayong different kinds of love. Meron tayong tinatawag na eros. Ano yung eros? Pag sinabi natin eros, it is a kind of love that is yung sexual. Paano yung sexual? Hindi naman yung gano'n na sexual. Sexual or passionate kind of love. Ito yung parang love mo para sa jowa mo, basta sexual or passionate kind of love. The next kind of love is meron tayong tinatawag na philia. Ito naman yung tinatawag na love for your friends, sa tropa mo, sa love mo para sa mga tao pinagkakatiwalaan mo. It is a kind of love associated with friendship, companionship, dependability, and trust. Another kind of love is tinatawag natin. Next is storge. Storge. Paki-next nga po. Ayan, storge. Pag sinabi natin storge is it's a kind of love that is related to your family. Ito yung pag sinabi love mo for your mother, love mo for your father, for your sister, for your brother, and so on and so forth. Ayan. And next is agape. Ito yung tinatawag na love of God. Ito rin yung tinatawag natin sacrificial love or unconditional love. Okay, ano ulit yung tatlo? Yung apat na yun, 4 kinds of love. Number 1, eros. Number 2, philia, storge, and agape. So, but whatever kind of love man yan nararamdaman mo para sa katabi mo, ang mahalaga ay nagmamahalan tayo. Amen? Amen. So, as time goes by, yung mga minamahal mo na yan, yung pinakasalan mo, yung jowa mo na yan, as time goes by, habang nakikilala nyo ang isa't isa, lumalabas na yung tunay na ugali. Tama? Yung dating nanliligaw sa'yo, na kulang na lang magpa-red carpet kung saan nang dadaanan mo dahil sobrang alalay sa'yo, wala na. Nung pinakasalan mo, wala na. Yung tao, sobrang alalay sa'yo, no? So, yung dati, pinaghahanda ka pa, pinagluluto ka pa, no? Bakit mo bako-bako? Hindi naman. Sorry So, yung dati pinaghahandaan ka pa, pinagluluto ka, yung iba isusubo pa, ito na, parang susubo pa sa'yo, no?
laging naka-best foot forward, pero time will reveal, makikita mo na yung unti-unti yung tunay niyang ugali. Amen po ba doon? Alam niyo po ba kung paano mo makikita yung totoong ugali ng isang tao? Kung gusto mong makita yung totoong ugali ng isang tao, paano mo mailalabas yun? Paano mo makikita yung totoong ugali ng isang tao? Kapag yumaman, pwede. Kapag? Utangan mo. Bakit utangan? Pag hindi nagbaya, pag hindi ka sa bagay, no? Ano ba? Umagri na lang. Ano ba? Paano mo malalaman kung mapapalabas yung totoong ugali ng isang tao? Kapag nagalit. Okay? Yung dating iningitian ka, no? Try mo gulatin o kaya galitin. Di ba? Malalaman mo yung totoong ugali ng isang tao kapag galit siya. How does he respond in anger? Nananakit ba siya? Nananampal ba siya? Kapag galit ba siya, lumilipad lahat ng plato sa bahay niyo? No? Or kahit hindi siya physically nananakit, pwedeng verbally nananakit. Hindi siya nananakit physically, pero ang sasakit ng mga sinasabi niyang salita. Wala kang kwenta, ganyan-ganyan. Or, kapag galit siya, meron kasi mga tao na kapag galit sila, tahimik lang. Tama? Kasi ayaw niyang sabayan yung galit mo. Kasi kapag nagsabay kayo, sabog. Pero may mga ganong klaseng tao na ayaw niyang sinasabay yung galit ng isa. So siya, tahimik lang muna. Meron namang makilala. Ito. Kapag galit yung asawa niya, grabe. Hindi naman to dito, no? Kakilala ko lang naman to. Kapag galit yung asawa niya, talagang nagsasabi ng mga masasamang words. Na wala kang kwenta, demonyo ka, grabe, no? So, wala naman dito yun. Sabi niya, pero nagsasabi ng mga masasamang words, yun ang sinasabi niya sa asawa niya. Ang matindi dito, yung nakilala ko, gumagante. Christian to, leader to. Gumaganti siya, pero ang ganti niya ganito. Lord, ano man si Espiritu na nasa asawa ko, in Jesus' name, lumabas ka! Grabe. Diniliverance yung asawa. Grabe, ang tindi. Actually, magandang, pangkasal, pero in a way, hindi mo siya sasabayan ng galit din. Pero, sabi nga sa Bible, for the battle is not in the spirit, is not in the physical, but in the spirit. So hindi yung asawa niya yung inaway niya, kundi yung spirito na sa asawa niya. Okay? So, kahit hindi sa mag-asawa, punta naman tayo sa magkakaibigan. Okay? So dati, sino dito ni best friend? Best friend. Taas ang kamay, sino dito may best friend? Yung besiwaps. Best. Dati, araw-araw kayo nag-hangout. No? Araw-araw halos magpalitan na kayo ng mukha dahil araw-araw kayo magkasama. Oras-oras kayo magkasama. Yung kulang na lang pati sa pagligo, magkasama kayo. No? Nagsasabihan kayo ng secrets. Di ba pag best friends, nagsasabihan ng secrets? Di ba? Uy, magsasabihin ha, sa ating dalawa lang to ha. Yan. Yun. So, na-share, basta na ako. So, nagsasabihan kayo ng secrets, lahat ng baho ng isa't isa alam ninyo. Until dumating yung time na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. At ito po, yung pinakaayaw ko talaga yun. Para sa akin, ito po ay red flag para sa isang tropa. Na-share ko na to last week, tama? Ang pinakaayaw ko, yung sa akin, personal lang naman to ha. Yung tropa-tropa kayo, tapos kapag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, naglalabasan kayo ng baho ng isa't isa. Tama? Wala nang dito, amen. Yung di mo, halimbawa nag-aaway tayo. Lahat ng sikreto mo isasabihin ko. Alam niyo ba si Nikki? Ay nako, huwag kayong manigilig kay Nikki. Sinabi nga niya ako ganito. Diba parang simpleng away lang, tapos naglalabasan na tayo ng baho ng isa't isa. No? But let me tell you some stories. Ito okay, testimony lang ulit. No? Gusto kong i-share. Dahil marami po akong... nakikilala niyo na ako. Kasi marami na akong sinishare. So, meron akong kaibigan, ang daming beses na namin nag-away. And itong kaibigan ko na to, kakilala din yung Pastor Jeff. So, every time na nag-aaway kami, palaway kami, no? So, every time na hindi kami nagkakaroon ng pagkakaunawan, pinipiem ko si Jeff. Pero, at the end of the day, nagkakaayos kami.
Until one time, nagkaroon kami ng sobrang bigat naming away. Muntik na po kami magsuntukan that time. Piniyam ko lang si Pastor Jeff. Sabi ko, Pastor, nanginginig yung kamay ko nun. Sobrang galit. Sabi ko, Pastor, ganun. Pastor, ano kaya? Sabi ni Pastor, huwag mong sabayan. Kasi kapag sinabayan mo, sasabog kayo. Baka buti na lang daw, hindi kami magkasama. Kasi chat lang kami. Nanginginig talaga yung kamay ko, nag-chat lang. But to cut the story short, alam niyo po nangyari? Pinag-usapan namin, pinalipas muna namin yung galit ng isa't isa. Tapos pinag-usapan namin, nagkita kami sa isang coffee shop. Coffee shop talaga, ano? Talaga yun. So nagkita kami, pinag-usapan namin, and to cut the story short, nagkaayos po kami. Why? Paano kami nagkaayos? Because I think I can say we are both matured enough para pag-usapan yung nangyari. Amen po ba doon? Communication is the key. Okay? At the end of the day, nung napag-usapan namin, naging open kami sa isa't isa, ito yung dahilan ba't ako nagalit sa'yo, sinabi niyo din bakit nagalit siya sa akin, nagkaunawaan kami, and then ngayon tropa-tropa pa din kami. Nagkaroon kami ng reconciliation. And another story, ito pala away po kasi ako, joke lang. So another story, meron naman po ako isang kaibigan, gaya ng sinabi ko kanina, hindi pa po yan, mamaya pa po yan. So, meron akong kaibigan, nagkaroon kami ng hindi din pagkakaunawaan. Ito yung sinabi ko kanina, yung pinaka-ayoko. Nung una, sobrang open namin sa isa't isa, may mga sinishare kaming secrets, ganyan-ganyan. And then sa time na nagkaroon kami ng, hindi ko alam. One day, nagalit siya sa akin ng hindi ko alam. Alam niyo, nagulat na lang ako, one day, naka-block ako. Tapos, hindi niya ako nakausap kasi naka-block nga ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nagulat ako, may mga nagpipiyam sa akin, sabi ni ganito ka daw, ganito yung sinabi mo, ganito, ganyan. Sabi ko, paano mo nalaman? Tsaka bakit may dagdag? Oo, sinabi ko yan, ba't parang may dagdag? No? Nalaman ko, after niya ako i-block, sinisaraan pala niya ako. Grabe. Pinagkakalat niyang gwapo daw ako. Ito na naman. So, joke lang. So, kung ano nang sinisira niya about sa akin. Tapos, to cut the story short, yun no, so sabi ko nga hindi ko alam kung bakit siya nagalit sa akin. But to cut the story short, asan na? Nagkaayos kami, nag-usap kami kasi nag-PM siya sa akin, in-unblock niya ako, tapos sabi niya, kinonvict daw siya ni Holy Spirit. Wow, nakonvict siya ni Holy Spirit. Nakonvict siya ni Holy Spirit na mali yung ginawa niya sa akin. Binlock niya ako, siniraan niya ako nang hindi ko alam kung ano yung dahilan. Ngayon, sinabi niya sa akin yung dahilan. Nagalit daw siya sa akin kasi nalaman niya na meron daw akong ibang babaeng gusto. Sorry, ito lang ako eh. Ito, gusto ko lang din i-share, no? Nagalit siya sa akin. Sorry ah. Kasi nalaman daw niya na meron daw akong ibang, eto babae po pala yung sinasabi ko. Nalaman daw niya na meron akong ibang babaeng gusto. So binlock niya ako, siniraan, tapos hindi ko naman alam kung ano yung dahilan. So pinihan niya ako, pero pinag-pray daw niya. Tapos kinonvict daw siya ni Lord, sabi niya, sorry, mali yung ginawa ko, ganyan-ganyan. Napag-usapan namin, and to cut the story short, friends pa rin naman kami hanggang ngayon, nagkaayos kami. Ay, ako, sa mga unti-unti niyo na ako makikilala sa preaching. Ayan. So pero alam niyo po, ang nagustuhan ko sa ginawa niya, una, she prayed. She, babae nga. So, ang unang ginawa niya is she prayed. Tapos, kinonvict siya ni Holy Spirit na mali yung ginawa niya. Kaya kinausap niya ako. And now, we're still friends. Ayan. So, she humbled herself and talked to me. Ngayon, bakit ko sinishare itong mga kwentong ito? Bakit ko sinishare itong mga testimony na ito? Bakit ko nilalabas yung mga story ko? So, yes, sinare ko ito dahil gusto ko malaman nyo kung gaano ko pala away. Dami ko naka-away, no? But in those stories that I have shared, there is conflict, may away, may hindi pagkakaunawaan. Grabe, hindi po ito madali. I share ko yung mga
Hindi namin pagkaunawaan. Pero I would want you to know kung ano po yung ginawa ni Lord sa buhay namin. There is a conflict, may away, may gulo, may hindi pagkakaunawaan. But, there is also a story of reconciliation. Amen? Nagkaayos po kaming lahat. Bakit humingiti kayo dyan? Hindi ka naniniwala. Nagkaayos po kaming lahat. Bakit? Because at the end of the day, we are all Christians, we are all leaders of the churches. And God convicted us na mali yung mga ginawa namin. Amen? Hinarap namin yung consequences ng ginawa namin. There's a consequence, may consequence sa mga ginawa namin. But we are matured enough, I believe matured yan, na we are matured na harapin yung mga consequence ng ginawa namin. And because of that, we talk to each other, pinag-usapan namin, nagkaayos kami, and God blessed us all. Because we released forgiveness. Okay? So bakit ko sinashare itong mga story na to? Alam niyo na ba kung bakit? Kasi ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So the title of our sermon for this morning is, pakibasa nga, 1, 2, 3, go! Rebuilding relationships. Pakiulit nga po, rebuilding relationships. Okay, rebuilding relationships. Okay, so for 2 Corinthians chapter 5 verse 18, paki-flash po, pakibasa po ulit. Mang malakas, 1, 2, 3, go! God has restored our relationship with Him through Christ and has given us this ministry of restoring relationships. Pakiulit nga, restoring relationships. Alam niyo po ba na relationships are like bridges? Pag sinabi natin bridge, ito ay tulay. Relationships are like bridges. Okay? They are built intentionally. It connects two different places. So siguro it connects two different places from one place to another. Okay? And just like relationships, bridges can also be weakened by something. By stress, at it can even break down. So just like relationships, ang mga tulay, bridges, gaya ng relationships natin, kapag hindi mo napansin ang mga bakbak, ang mga bitak-bitak, o yung mga crack sa gilid-gilid, pag yan hindi napansin at pinabayaan, unti-unting ihina ang pundasyon hanggang sa ito ay gumuho. Amen po ba doon? Amen. Amen. Now in relation to this, ang relasyon, kapag nagkaroon ng mga bitak-bitak, may mga konting-konting crack, hindi pagkakaunawaan, alitan, simpleng tampo, kahit actually simpleng tampo lang. Kapag yan hindi napansin at napag-usapan, hindi nyo po mamamalayan, lalaki ng lalaki yan, may ipon sa loob. At yan ang magiging mitsa ng pagbuo ng inyong relasyon. Amen po ba doon? Bakit? Kasi inipon mo lahat. Tama? Kaya ka sumabog. Bakit? Kasi inipon mo lahat. Lahat ng sama ng loob mo, lahat ng hindi mo nasabing hindi pagkakaunawan ninyo, hindi na pag-usapang alitan, kapag yan naipon lahat, at yan napunuha, sabog ang inyong relasyon. Salamat, Diyos. So just imagine, no? Imagine niyo na lang ganito. Yung dalawang engineer na gumawa, engineer ba tawag doon? Yung gumawa ng building na to. Nag-usap sila. So, paano kamusta na yung binubuo nating building? Sumagot yung isang engineer. Okay lang. Huwag mo na itanong okay lang. Paano okay lang yung nakita akong crack doon sa bandang gilid? Okay nga lang, wala lang yun. O nakita mo pala yung crack, pati mo ayusin. Nag-gaslight pa, no? May nakita nga akong crack. Wala nang crack, walang crack. Okay lang yan, okay lang, maganda yung pagkakagawa. Imagine kung totoong nangyari yan sa building natin. Baka isang praise and worship lang natin, gumuho na tayo dito. Bakit? Kasi yung mga simpleng bitak-bitak o yung crack,
pag yan hindi yan na-remedyohan o naayos, hindi po magiging matibay itong building. Tama? So, asan siya? So kapag, asan siya? Ayan. So, kapag hindi kayo naging open sa isa't isa, hindi po magiging matibay ang relasyon ninyong dalawa. Bakit? Kasi ang dami niyo pong sikreto. Agree. Tama? Ang dami mong hindi sinasabi sa partner mo. Kahit hindi na sa partner, kahit sa ibang relationship like friend or family member. Hanggat marami kang sikreto, hanggat ayaw mong sabihin, hanggat ayaw mong magpatulong, hindi ka matutulungan at hindi magiging maayos yung problema mo. Why? Kasi sinosolo mo lang. Amen mo ba doon? And sadly, this is our world today. Ito po yung mundo natin ngayon. The world is literally littered with broken relationships. Okay? May mga broken relationships between mag-asawa, magkapatid, magulang at anak, and even family members. And as Christians, tingnan mo ang katabi mong Christian, as Christians, ano yung magiging role natin in this world full of broken relationships? Ano yung magiging role natin? Taga-sulsol lang ba tayo? Uy, wala mo na yan! Grabe, wala sa kwenta. Sinasaktan ka, iwan mo na yan, di ba? Parang, hindi ka naalagaan, iwan mo na yan, di ba? Parang, minsan may mga sulsolero mga kaibigan tayo, no? But, as Christians, as cell leader, as cell member, kahit hindi cell leader, cell member ka and may nag-open up sa'yo na gano'n yung problema, ano yung magiging role natin as Christians? Magiging sulsolero ba tayo? Or we will be, how do you call that? Or we will be a bridge repairer o taga-ayos ng bridge, taga-ayos ng relationship. Diba? Ang dali kasi sabihin, hiwalayan mo na yan. Hello. Tinatawag na ako. Anak, tama na. Asa na tuloy ako? Wala tuloy ako. So as Christians, as leaders, ano yung magiging role natin? Tagapag-ayos o taga-sulsol? Taga-ayos tayo. And today, we are going to look at the key. Ayan, pakilabas na po yung susi. Diyan po yung susi. Ayan, ganda ng susi, no? Talagang ganda. So we are going to look at the key to restoring relationships. Amen po ba doon? Amen. The truth is, we all experience breakdowns in our relationship. Whatever relationship is that, magulang, jowa, asawa, whatever relationship, we all experience breakdowns. We all make mistakes. Nakasakit ka, nasaktan ka, nakasakit ka ng ibang tao, or maybe some of us here pumunta ka dito, you are experiencing or suffering from broken relationships. But I want to tell you this morning, my good news. Sabihin mo sa katabi mo, my good news. My good news. The good news is, almost any relationship can be repaired with this one simple key. Ano yung key na yan? Yung key na yan, yung susi na yan, ang pwedeng maging dahilan para maayos ang kahit na anong relationship, nasirang relationship na meron ka at ang mga tao sa paligid mo. Any answers or suggestion, hindi suggestion, idea kung ano yung key na to? Si Jesus? Oh, very, very Christian, ha? Any humbleness, pwede, para maayos yung relationship, pwede ang habol. Love. We pray. Repent. Okay? So, maring sagot natin, pwedeng forgiveness. Tama naman. Para maayos yung relationship, kailangan may magpo-forgive at kailangan may i-forgive. Yes, mahalaga na magpatawaran in building relationships. But you know what? Hindi po ito ang main issue. Mas malalim pa. Ano yon? Pwedeng honesty. Ama naman, para maayos yung relationship, dapat honest kayo sa isa't isa. Open sa isa't isa. Sabi nga nila, para maging close kayo, maging open kayo.
At para maging open kayo, dapat maging close kayo. So, honesty, pwede naman. In rebuilding relationships, pwede naman. Pero hindi pa yan yung pinaka-issue o pinaka-key para in rebuilding relationships. Pwede din na sensitivity to each other's needs. Pwede din. Kasi isipin mo, baka naman kaya siya nagalit ng ganun kasi baka gutom lang. No? Baka naman kaya ako na magsalita ng masama kasi gutom lang siya, pagod lang siya. Kaya binigyan mo ng pagkain, ay nakangiti na siya. Gutom lang pala. We have to be sensitive to each other's needs. Pwede naman, pero that's not the major key na pag-uusapan natin ngayon on how to rebuild relationships. Alam niyo po ba kung ano yun? Siret na? Siret? Nasabi ko kanina. Okay? What is the key to repairing relationships? It is humility. Pakisabi po, humility. 1 Peter chapter 5 verse 5. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, love yourselves in humility toward one another. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Clothe yourselves with humility towards one another. The Bible tells us that the secret to great relationships is humility. Say it again, humility. Psalms chapter 25 verse 9. Paki-flash po. Wala. So basahin ko na lang. Psalms chapter 25 verse 9. Sabi po doon, God guides the humble in what is right and teaches them His way. So what is humility? Bakit natin pinag-uusapan tong humility na to? So humility is often misunderstood. Ang sabi ng mga tao kapag sinabing humility, hindi po ito yung you're putting down yourself all the time. Yung sinasabi mo na, hindi naman ako magaling. Hindi po humble ang tawag doon. When you're humbling yourself, hindi mo ida-down yung sarili mo. May mga nagsasabi kasi kapag humble ka, ang sinasabi mo, hindi, siguro mas magaling talaga sila kaysa sa akin. Hindi humble ang tawag doon. Siguro pangit nga talaga ako tapos maganda siya. O kaya gwapo siya. Hindi po ang humility ang tawag doon. Wala naman akong kwenta. May mga nagsasabi po, it's often misunderstood na yun po humility, but that's not humility. Diba? You are valuable. Mahalaga ka. And the cross clearly tells us that you are valuable. Ano yun po? To be honest, itong mga sinare ko simula last week, hindi po talaga ito yung dapat i-share ko. Nag-uusap po kami tatlo ni Pastora, tsaka ni Pastor Jeff. Sabi ko, tinatanong ako ni Pastor Jeff, sabi niya, ano yung i-share mo? Siyempre, as worship pastor, siyempre magtuturo ako, opportunity ko na to share about worship. May nakaredy na akong outline pagdating sa worship. Pero alam niyo po, na-realize ko, nabasa ko tong verse na to. Paki-flash ka. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Pakibasa po. 1, 2, 3, go! Therefore, you are offering your gift at the altar, and remember that your brother or sister has something against you. Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Intindihan niyo yun? Yes. Naiintindihan ko na before pala I teach about worship, meron palang gustong ituro sa atin muna si Lord. Na-realize ko nung nabasa ko tong verse na to, kahit 1,000,000 pa yung i-tithes mo, kahit i-seed mo na yung buong ari-arian mo, no? Kahit mapagod ka kakatalon, pagdating sa praise and worship, mangalay yung kamay mo, kakataas ng kamay, kung yung naman ang heart mo ay may galit, wala din. Tama? God is not after your gifts or offering. He is after your heart. Amen? Kaya may mga naka-ready na talaga ako. Yes, talaga support mo. May mga naka-ready na ako about worship talaga. Pero nung nabasa ko to, sabi ko hindi pala mahalaga. Hindi naman super halaga, pero mas mahalaga pala
na may tinuturo muna sa atin si Lord na character. Kasi si Lord hindi siya nakatingin sa kung gaano kaganda yung boses mo pag nag-worship. Hindi siya nakatingin sa kung gaano kataas yung kamay mo pag nag-worship. Kasi kung gaano man kataas yung kamay mo, pero yung heart mo naman mas mataas pa yung pride. Yung heart mo mas mataas yung galit para sa katabi mo. Tapos nakataas yung kamay mo, you're worshiping God, wala din. Sabi ni Lord dito, kung ano man yung i-offer mo sa akin, iwan mo yan, makipag-ayos ka muna, saka ka bumalik sa akin. Amen. Hindi po nakatingin si Lord sa kung ano yung ibibigay mo. Nakatingin si Lord sa puso mo. Amen. Ang tanong dito is, ano bang laman yan? Ano bang laman ng puso mo? Amen? Ayusan muna tayo ng puso. Amen. The first step to be humble. The first step is to be humble. Ito po yung first step natin in restoring or rebuilding relationships. And that is to be humble. Sino dito masasabi niyang humble siya? Taas ang kamay. Natawa kayo. Grabe, basta ako, humble ako. Ewan ko lang kayo. Grabe. No? So, how does humility help us? Ito na, totoo na po ito. How does humility help us restore relationships? Itong humility na to, paano ito makakatulong sa atin in restoring relationships? Hindi po ito para lang sa mga cell leaders. Of course, para ito sa mga cell leaders. Taas ang kamay ng mga cell leaders. May maaari po ito makatulong sa atin para pag meron tayong cell member na merong pinagdadaanan sa kanilang relationship with one another, no, pwede itong makatulong sa atin. Or pwede naman na kahit simpleng Kristiyano ka lang, you're still a cell member, pero may mga lumalapit sa'yo nang hihingi ng advice. Sino yun yung, alam mo yung, hindi ka naman pastor, hindi ka naman leader, pero lapitin ka ng mga taong kailangan ng advice. Di ba may mga ganun tao, no? Yung talagang nilalapitan ka, tulungan mo naman ako. Teka, hindi naman ako pastor, doon ka kay pastor. Tinuturo ba, kay pastor ka magtanong. No? So ikaw po yung tipo ng tao na meron kang kaaway, or ayaw mo makipagbati sa kaaway mo, or gusto man makipagbati, pero parang ayaw na. Or gusto mo naman makipagbati, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Siyempre, nahiya ka. Pakinggan niyo po ito, take down note, kung paano tayo makakatulong in restoring relationships. Number 1, when we are willing to be humble, we will, number 1, we ask God's help. Kapag humble ka, if you are filled with humility from God, you ask God for help. Amen. In restoring relationships, you must first ask God for help. Why? Bakit kailangan natin ng tulong ni Lord? Kasi kung ikaw lang, hindi mo kakayanin magpatawad ng ikaw lang. Tama? Iisipin mo pa lang yung ginawa niya sa'yo. Hindi, Lord eh. Ang sakit kaya lang ginawa niya sa akin. Ganito, ganyan. Nakalista pa sa isip mo lahat ng ginawa niya. January 13, ito yung ginawa niya. February 14, ito yung ginawa niya. Tapos patatawarin ko. You need to ask God for help. Amen. You know, a lot of people, kaya minsan nagkakandugulo yung buhay nila. Why? Kasi ayaw magpatulong. But when you are humble, you will admit that you need help. Amen? Allow God to help you. Ako po, personally, nalulungkot po ako kapag, alam ba, hindi lang dito sa church, pero even kapag nakakapunta ako sa ibang church, kapag nagpapaaltar ko lang pastor, tapos nararamdaman namin, kailangan ng mga tao na lumapit sa Lord, tapos ayaw lumapit, nakakalungkot po yun. Ako, hindi ko sinasabi ha, pero ngayon sinasabi ko na. Kasi ako po sa leader ako dito. Si pastor, nag-altar call, ganyan-ganyan. Sino dito first time na ako marinig mag-preach? O, di ba? Wala. Kasi ang tagal ko na din nag-preach. So, kapag ako yung song leader, even po sa labas, nararamdaman ko yung bigat from the congregation. Tapos alam ko na kailangan nilang lumapit sa Lord. Tapos nakikita ko ayaw nila. Parang nagmamatigas. Sabi ko, Lord, sabi ko parang ako yung nalulungkot.
Naku, Lord, kailangan nila yun eh. Kailangan nila yun, pero bakit ayaw nilang mag-let go? Kasi dumaan din ako sa point na yun. Ito na naman, magrarant na naman ako. Dumaan din ako sa point na yun na parang, lumalabas lahat dahil kilala nila ako. Dumating din ako sa point na yun na parang kapag nagpapaaltar ko yung pastor, even sa labas, ayoko lumapit. Bakit? Nahiya akong makita nila akong umiiyak. Tapos nahiya ako, ayoko makita ng mga tao na, ay si Paolo, ganyan. Ay, pinagdadaanan pala si Paolo, ganyan. Parang ganyan, hindi nagsasabi, ganyan. Ayokong ma-judge. Ayokong marinig yung sasabihin ng ibang tao. Pero nung nandito na ako sa stage, tapos nakikita ko na yung mga tao nagre-resist, sabi ko, Lord, yun pala yung nararamdaman ng mga pastor kapag nakikita nila na yung mga tao hindi nagre-respond sa altar call. Kasi alam ko yung need nila eh. And they need Jesus. Sabi ko, Lord, nakakalungkot. Kasi alam kong kailangan nilang i-let go yung forgiveness, yung anxiety, yung pride, pero may resistance. Amen. Amen. Pero wala, parang basa yung laptop ko. Sorry, na-distract ako. So, may resistance. At yun yung po yung nakakalungkot. No? But if you are humble, you will admit that you need help. Yes. Amen. Cancel ang pride. Amen. Amen. So allow God to help you. Yes. Amen. Let God be God in your life. Amen. Diba? So, number 2. Next, number 2. When we are willing to be humble, we will affirm the person's value. Ano ba ibig sabihin nun? It takes humility to affirm the value of the person you're trying to restore a relationship with. Romans chapter 12 verse 10, paki-flash po. Wala. Hindi ko nabigay. Sorry. So Romans chapter 12 verse 10. Ang sabi po doon, have a profound respect for each other. Okay? Ulitin ko, Romans chapter 12 verse 10. Have a profound respect for each other. So, the starting point in restoring relationships after you ask God for help is to show respect. Sabihin nga po, respect. Respect. How do we show respect? Number 1, we say to them, I value you, mahalaga ka sa akin. You ensure the value of that person to your life. Sabi mo, you matter to me. Pwede bang pag-usapan natin to kasi gusto ko na maayos to kasi mahalaga ka sa akin. Alam niyo ang cringe pag pinakinggan, pero actually that's a big help. Hindi po kasi lahat ng tao naririnig yun. There was one time na may nililihans po kami sa isang, nakalimutan ko lang kung saang lugar, pero may pinag-pray ako nun. Hindi po kasi ako yung parang, ang sinabi ni Lord sa akin nun, He needs to feel love. Tapos pinag-pray ko siya. Tapos ang cringe, kasi lalaki yun. Tapos sasabihan ko, mahal ka ni Lord, ganyan. Parang dati yun, parang nag-cringe ako kasi parang lalaki yun, tapos sasabihan ko, mahal kita, mahal ka ni Lord. Pero nag-obey lang ako sa Lord. Sabi doon, pinag-pray ko siya, sabi ko, you are loved. Mahal ka namin, mahal ka ni Pastor, at mahal ka ni Lord. Huwag mo isipin malang nagmamahal sa'yo dahil mahal ka ng mga taong nasa paligid mo. Yung mga simpleng words na yun, akala ko kasi parang wala lang. Pero nung sinabi ko yun, umiyak po siya ng malala. Bakit? Kasi akala ko, para sa akin, okay lang yun, malalang yun. Pero may mga tao pala na kailangan yung words na yun. May mga tao pala na kailangan nilang i-assure na may nagmamahal sa kanila. Bakit? Kasi feeling nila walang nagmamahal sa kanila. And as Christians, dapat ganun yung role natin. We are restorer of rebuilding of relationships, and we must assure them na merong nagmamahal sa kanila. Amen. So, kaya sa mga palabas, di ba may palaging linya ng mga nag-aaway na jowa? Pag-usapan naman natin to. Di ba yung mga linya ng mga mag-jowa sa palabas, di ba? Hindi ko kaya na mawala ka. Di ba? Or hindi ko kaya mabuhay na wala ka. Hoy! Bakit?
Kasi na-realize ko, mahalaga pala yun that you assure that person kung ano yung halaga niya para sa'yo. Amen? Sabihin mo na mahalaga siya sa'yo. Tama, mahalaga siya sa'yo. Amen? So first, on how to show respect to the person is tell them that they are loved. Number 2 is listening to them. Okay? At least, give them time to listen to their point of view. And when you listen to them, makinig ka talaga. Kasi merong mga nakikinig, pero may mga nakaready ng rebat sa isip nila. Tapos, hindi nila pakikinggan yung tao, kasi may nakaready na silang sasabihin after nila magsalita. Tama ba? May mga tao na hahayaan ka na magsalita, pero ang totoo, hindi naman sila nakikinig. So as Christians, as restorer of relationships, minsan hindi po nila kailangan ng advice. Minsan lang kailangan nila makikinig sa kanila. May mga tao na minsan hindi nila kailangan ng advice, pero ang kailangan nila ay taong nakikinig sa kanila. Amen? So kapag may taong lumapit sa inyo, make sure na walang cellphone kayong hawak. Bakit? Alam niyo po ba nakakabastos yun? May kausap ka, tapos yung kausap mo nagse-cellphone. Gano'n na lang, ganito na lang. Magkausap kayo, nagsishare sa sayo, tapos ikaw nagse-cellphone lang. Siya, tamang kwento lang, tapos ikaw nagse-cellphone. Sige, tuloy lang, nakikinig ako. Alam niyo po ba nakakabastos yun? So as Christians, as restorer of relationships, we must respect them. Amen po ba doon? Amen. Number 3 na tayo. When we are willing to be humble, we will, number 3, acknowledge responsibility. Sabihin niyo nga po, acknowledge our responsibility. Galatians chapter 6 verse 5, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! Ano daw? Pakibasa. Ang ikli na nga lang eh. Pakibasa po ulit. 1, 2, 3, go! For we are each responsible for our own conduct. We are each responsible for our own conduct. We cannot build a healthy relationship without accepting responsibility for our part of it. Ang isang totoong Kristiyano at mature na Kristiyano is humble enough para aminin na meron din siyang pagkakamaling ginawa. Tama? Hindi yung pag nag-aayos kayo, nag-uusap kayo, meron kasi nag-uusap, gusto nilang maayos yung sarili, yung relationship nila. Hindi, kasalanan mo yan, wala akong ginawang masama. Ikaw lang yung nagano, ikaw nagsimula, pumato lang ako, ikaw nagsalita. Pumato lang ako. Pero ikaw nagsalita, no. Ang totoong matured na Christian, they're also humble enough to admit na nagkamali din sila. Amen? If you are always blaming and assigning guilt, your relationship is going nowhere. As long as sisi ka ng sisi, ikaw may kasalanan yan, si ganito may kasalanan yan, si ganito, dahil sa kanya, ganito, ganyan. Your relationship is going nowhere. Sabi, ay, patatawarin ko na lang siya kapag bumuti na yung uwak. May narinig po akong gano'n. May narinig ako, sabi, uy, parating na si Jesus, second coming na, magpatawad ka na. Sabi niya, ay, patatawarin ko na lang siya bago lumapag yung paa ni Jesus sa lupa. Grabe, no? And, ito yung gusto kong i-share. Kasi, worship team, please come. Because we are carrying an unforgiving heart. Carrying an unforgiving heart is a serious matter. Amen. Amen. Carrying bitterness in your heart is a serious matter. Lalo kapag nag-church ka, meron na linggo-linggo nasa church ka, tapos hindi alam ng mga ka-church mo, hindi alam ng pastor mo, ng cell leader mo, meron ka palang galit sa kanya, meron ka palang galit sa kung kanino man. Carrying an unforgiving heart is a serious matter. Why?
Sabi po sa sinabi ko last week, unforgiveness blocks the blessings from our lives. It hinders us from reaching our destiny. Why? Kasi ang hirap kang bumitaw eh. Amen po ba doon? And alam niyo po yung mas nakakalungkot? What's more upsetting is I have seen churches na nasira dahil sa unforgiveness. Ang sigaw nila imbis na ang sigaw nila magkaisa tayo para kay pastor. Pero ang ginawa nila, pagkaisahan natin si pastor. Imbis na magkaisa para kay pastor, pinagkaisahan si pastor. I have seen churches destroyed because of bitterness. Marami na pong sinira na church ang bitterness, ang unforgiveness. And let us cancel that in our church. Wala po dapat lugar ang bitterness sa atin. Wala pong lugar ang unforgiveness sa atin. And we are, instead of sul-sul, ang ibibigay natin, ang i-offer natin is rebuilding relationships. Amen. So very quick lang. Let me share this very quick. So we should not allow unresolved anger to develop into bitterness. I'm gonna share three dangers of unforgiveness. Mabilis lang po ito, wala po ito, hindi ko ito nabigay. Mabilis lang to. 3 dangers of unforgiveness. Number 1, unforgiveness keeps the pain alive. Hanggat hindi mo nire-release yung unforgiveness sa puso mo, yung sakit na yan, mananatili yan sa puso mo, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yan. At magiging miserable ka dahil meron kang dala-dalang galing sa puso mo. It will imprison you of your past. Hindi ka makakawala dyan. Yung taong ginagalitan mo, ang ganda na ng buhay kasi nag-release na sila ng forgiveness. Pero ikaw, hindi ka na nag-release ng forgiveness. Sila, ang ganda na ng buhay nila. Pero ikaw, galit ka pa din, may sakit ka pa din, hindi pa rin okay yung buhay mo. Why? Kasi ang hirap sa'yo mag-release, ang hirap sa'yo magpatawad. And God doesn't want that for you. Ang gusto ni Lord for you is to have a free life. Gusto ni Lord na maging malaya ka. Amen. Number 2, danger of unforgiveness. It gives Satan an open door. It gives Satan an open door. I'm telling you guys. So, noong mga panahon po, na-share ko na last week, noong mga panahon ako po ay overpowered with unforgiveness. Hindi ko po alam, pero lagi ako may sakit. Hindi alam to ni Mama. Pero lagi ako may sakit noon. Oo. Because of unforgiveness. At alam ko ni Prince, gabi-gabi po akong binabangungot. Binabangungot ako kasi ayaw ko mag-forgive. Hindi pwede yun. Kasi grabe yung ginawa sa akin. Na-realize ko that in unforgiveness, in bitterness, meron din pala siyang effect in the supernatural, in the spirit. Na meron, it's an offense from the enemy. Madalas akong bangungutin. At hindi lang po yun. Madalas din po akong makita ng mga demons that time. Yung panaginip po, naranasan nyo na yung panaginip na nung nagising ka, panaginip pa rin yun. Tapos nung nagising ka, panaginip pa rin yun. Naranasan ko yun. 7 ganun. Nanaginip ako nung nagising ako, panaginip pa din. Nung nagising ako, panaginip pa din. Nung nagising ako, panaginip pa din. Ganun katindi yung oppression sa akin ng demonyo. Why? Bakit? Kasi meron akong hindi nire-release from my heart. Hindi ako pinapatulog. Binabangungot ako, may sakit ako. It was whatever. Number 3, unforgiveness hinders fellowship with God. Kung ikaw yung tipo ng klase na gusto mong i-pursue yung relationship mo with the Lord, kapatid, you need to forgive. If God can forgive me, but I cannot forgive others, aba, may problema sa akin. Dinaig mo pa si Lord. Si Lord pinatawad ka kahit na ilan yung pagkakamali mo. Pero tayo, ang hirap sa atin magpatawad. Kung bibilangin natin lahat ng nagawa natin against Lord, at bibilangin natin yung mga kung ilan yung beses na pinatawad tayo ni Lord, mabibilang kaya natin. Tapos bilangin natin yung mga panahon na nakasakit tayo, nasaktan tayo ng mga tao. Si Lord,
hindi siya nagbilang ng kasalanan ginawa natin. Pero minsan, sorry, pero ang kapal ng mukha natin magbilang ng mali ng ibang tao. So bakit ko sinasabi to? Akala ko worship yung dapat na i-share ko because naka-ready na talaga yun bago umalis si pastor. Sabi ko gusto kong mag-share about worship kasi worship pastor ako. Pero nireview ako ni Lord, before they worship me, bago sila humarap sa akin, bago sila pumasok sa Holy of Holies, kailangan malinis muna. Amen. Kailangan merong nililito. Kailangan merong mabagahin bibitaw. Kasi bali wala yung pag-worship mo sa Lord kung may dala-dala ka sa puso mo. At naniniwala ko that God is doing great things in our church. Nakikita ko, malaki talaga yung gagawin ni Lord sa atin. Amen? But you cannot move forward in the future na hindala sa naging grasya ni Lord kung dala-dala mo pa rin yung bagahe from your past. Oh. So kung ikaw, nasaktan ka and you need to forgive, you need forgiveness. The Lord is telling you, anak, it's time. You've been holding on to that anger for far too long. You need to let go. Pwede po ba tayo tumayo lahat? Pwede ba pakipatay yung ilaw? And let us close our eyes. Let us close our eyes, all of us. And right at this moment, gusto ko walang ushers. Gusto ko lahat tayong participants. Kung mas late ka man, I believe that the Holy Spirit will carry you. Kung alam mo that you need to release forgiveness, or you need forgiveness na hindi maibigay sa'yo ng taong sinaktan ka, pwede bang itaas mo yung kamay mo? Nakapikit lahat, pikit lahat. Pwede bang itaas mo yung kamay mo? Nasaktan ka, and nagde-demand ka ng forgiveness pero hindi maibigay sa'yo. Lord, kailangan nila humingi ng tawad sa akin kasi yung laki ng kasalanan nila sa akin. Pero hindi nila magawa yun. Bakit? Kasi sila din may problema. Hayaan mo sila. God is looking at you right now. At ikaw naman, ikaw yung nakasakit. And you need to release forgiveness. You need to ask for forgiveness. Taas mo yung kamay mo. With eyes closed. With eyes closed. May I call on Vin dito sa harap. Mami G.